si Vincent, ang delivery rider ng Legazpi. At ito ang kwento ko. Hello everyone! Tara, alamin natin ang kwento ni Kuya Vincent. Schedule ano kaya pipili mo yung schedule mo. So depende sa iyo kung pipili ka pala ng siyempre mas maraming schedule, mas maraming delivery. May quota yan, may quota kayo na kailangan o kailangan mo lang pasukin yung schedule nyo. Kakaroon lang kasi ng quota sa batch 1. Batch 1. Dapat ma-meet mo yung 25 para makuha mo yung incentive niya pag nag-20. Kung hindi mo, ma-meet mo. Okay lang. South. I see. Kuya Vincent, bilang food panda, meron ba kayong parang requirements para maging parang legal na food panda? Halimbawa, nag-apply ka na maging food panda. Ano yung naging parang requirements mo muna? Ang pinakang requirement ni Panda, unang-una, siyempre, Motor. motor. Pero may nakikita akong nakabike lang, di ba? Meron din. Kasi meron din for bicycle na Okay. na-account si Panda. So, ibig sabihin, pero ang pinaka-main talagang nyo is motor. Dapat. Pero pwede rin ang Bike. bike. Okay. Hindi depende na yun sa account na bibigay ni Panda. Nabibig sa Lazada. Pwede yun. Pero itong ganitong uniform, galing talaga sa Panda. Itong Yan. Okay. Ano yung mga struggle bilang isang delivery rider? unang-una, ay, wait lang, mayroon na. Ayun. Araw ganun. Diba, nailing na so location kang So, pipick upon ko Jollibee Imperial to deliver hanggang sa may bugtong ay Papawa. I-accept ko na siya. Tara guys, samahan natin si Kuya Vincent na kumuha ng kanyang i-deliver. At yun na nga, pumasok na kami sa loob ng mall. At sabi niya sa akin ay kukunin namin yon sa 3rd floor sa isang store na accredited din sa Foodpanda.
Napasarap pa nga ang kwentuhan. Siya nga pala guys, ang kinukwento sa akin dito ni Kuya Vincent ay tungkol sa pagre-remit nila. Meron kasing dalawang klase ng pagbayad sa Foodpanda. Either mag cash on delivery ka or magbabayad ka through online payment. So yung mga cash on delivery, yun ang kanilang kailangan i-remit sa 7-Eleven. At yan na, kinukuha na ni Kuya Vincent yung kanyang di-deliver at meron silang logbook na kailangang sulatan. Actually, lahat ng wala pang ilang minuto kami naghihintay ay nakaredy na pala yung aming i-deliver at siya nga pala, sasamahan natin ngayon si Kuya Vincent na mag-deliver ng pagkain na ito. Yun, wow, parang ang sarap, sandwich. Tara guys, samahan natin siya. At yun nga guys, sasamahan na natin si Kuya Vincent na mag-deliver ng food deliver niya. Pero mukhang uulan pa. And anyway, sasamahan pa rin natin siya. Yun guys, at ilang beses nga namin sinamahan si Kuya Vincent na mag-deliver hanggang sa limutan kami nag-deliver. Napadaan pa kami sa isang pasyalan dito sa Legazpi. At bukod nga pala sa ulan, ito yung pangalawang kalaban ng mga riders. Yun, ang traffic. Ayan, pasingit-singit lang guys. Pero konting ingat pa rin dahil basa ang daan. At yan guys, mukhang malapit na nga kami. Yun, na i-deliver na sa wakas ang kailangan i-deliver ni Kuya Vincent. Talagang inabutan lang po kami ng gabi sa time na ito. Pero maayos naman po ang kalagayan ng ating dineliver. Kuya Vince, magkano naman ang iuwi mong pera para sa pamilya mo? Kalimitan, mga 500 pataas. Ano yung struggle bilang isang delivery rider? Ang unang-unang struggle para sa akin, yung kalagayan ng panahon, weather. Ano yung best part naman pagiging delivery rider? Best part, yung Free rides ka eh. na-enjoy ko yung rides ng na magiging delivery rider. Then last, ano yung masasabi mo doon sa mga nangi-scam sa mga delivery rider? Siyempre sa mga nang-i-scam, itigil nyo na yan kasi mali yan. Okay. Mali gawain yan. Salamat. At yun guys, diyan nagtatapos ang ating kwento. Ang kwento ng isang delivery rider. And I hope na marami tayong natutunan. Maraming salamat sa panonood. And see you next time.